dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na, paawa! Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay, Bakit ba biglang kumalma? Gina-justify daw niya, sabi ni Jen Angeles. Ito, mga kababayan. So parang kumalma na si Pusit. Si Vice President Sara Duterte. Eto na, mga kababayan. Kung sakaling mamatay daw siya, diba? Mga kababayan, ang tanong, sa dami ng galit sa iyo, Sara, paano kung mayroong sumaltik at pinatulan yung saltik mo? At may ginawang masama sa iyo. Diba, mga kababayan? Bakit si Pangulo ang ituturo mo na dapat mamatay, ipapatay mo sa kakilala mo? Diba? Sara, sabi nga nila, abogado ka. Pero mga kababayan, eto, abogado na lang ito ng papel, ha? Kasi hindi naman nagpa-practice to. Hindi nagpractice si Sara siya pagiging abogado. Kung hindi tuloy agad ito, siya politika. Oo. Kaya alam nyo, mga kababayan, maraming pumapasok sa politika. Talagang totoo naman na maraming gustong pumasok sa politika para magpayaman sila. Ay, sige, paawa. ako. Wala yung volume. Ah. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako. Isip, Sara. Kung mamatay ka, ito, mga kababayan, paano pag inatake sa high blood? O naputukan ng ugat? Kasalanan pa rin ba ni Pangulo? Kaya ito, mga kababayan, itong mga sinasabi ni Sara, palusot na lang to, ha? Kasi biglang kumalma kasi hindi nga sumama. Hindi sumama yung inaasahan nila na manggugulo sana para pabagsakin ang gobyerno, ha? Okay, tuloy. Ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. Alam nyo, mga kababayan, kahit kailan wala tayong nabalitaan na pinagbantaan si Sara. Kung meron kayong makikita na binalita man lang kahit sa SMNI, nakakampi nila, at mga vlogger nila, kay Banat Bay at kay Maharlika, huwag na nating isama yung mga amuyong na mga mukhang bulldog bakulaw at sinaunang tao tulad ng Jabaman. Huwag na nating isama yan. Meron ba kayo nabalitaan? Di sana nag-trending na yan. Mga kababayan, yung sinabi niya na may papatay sa kanya, tandaan nyo, naiisip lang ng mga baliw yan. Diba? Naiisip lang ng mga baliw yan. Sila lang ang nakakarinig. At tandaan nyo, sila lang ang may nakakausap na hindi nakikita ng ninuman. Diba? Sino? Yung mga tao na tumatalon at nagpapakamatay. Yan yung ganyan ang nararamdaman. Kaya Sara, kung ikaw ay tumalon mula doon sa rooftop pababa ng 4th floor, kasalanan ba ni Pangulo yon? Kasalanan ba ni First Lady yon? Kasalanan ba ni Speaker yon? Putik na yan, Sara, pag binulungan ka, tumalong ka na kasi andyan na sila. Puta, Sara. Hindi kasalanan ni Pangulo yon. Yung naiisip mo na sinasabi mo na ipapapatay ka, walang nagsasabi niyan. Never namin narinig si Pangulong Bongbong
Dahil hindi ganon ang pagkatao niyan. Never naming narinig. Kay, First Lady yan. Dahil may takot sa Diyos yan. At lalong never din nating narinig kay Speaker. Kasi minsan lang magsalita yan. O ngayon, sige, sa'yo na nanggaling. Dapat sinabi mo kay Banat Bay Maharlika para bago ka nagsalita, alam na ng mga tao na meron talagang banta sa buhay mo. Di ba mga kababayan? Pero ngayon mga kababayan, iba na ang tono. Ang tono niya ngayon, wala akong sinabi, maliwanag naman yung mic ko. Butik Sara, hindi mo maluloko ang maraming tao. Maaari siguro ang maluloko mo, si Nino. Si Nino, ewan ko lang kung totoong baliw yun ha. Kasi baka mamaya nagpapanggap lang, nagpapacheck up sa mental. Pero teka muna Sara, hindi ba mas kailangan mo yung aruga kay Nino na nagpapacheck up sa mental, sa Mandaluyong, kaysa sa kanya? Diba? Diba? Shout out Nino. Oy, tropa natin yan si Nino. Alam nyo naman ako, kahit loko-loko, kaya kong pakisamahan. Oo. Huwag nyo lang akong babanatan ng patalikod nang hindi ko alam. Banatan nyo ko ng harapan, salitaan. Matatanggap ko yan. Pero yung iba, backstab nyo ko. Tandaan nyo, Ilocano ko katulad ni Pangulo. Hindi ako kikibo, hindi ako magsasalita. Pero ang balik nun, 100 beses. Oo. Ito na. Yan na. Sara. But they simply do not care that I am also concerned about my security because Putik na yan. Concerned daw sa security niya, mga kababayan. Youth ni Nana. Nagaduda. Sabi ko nga, may pulis, may sundalo, at merong private army. Ano pang gusto mo, Sara? Ulitin ko lang yung sinabi ko. Pag inarimbungbungang kanila, paki-translate na lang sa mga kapwa ko Ilocano. Pag inarimbungbungan ka ng mga security mo, kahit kanyon, hindi na tatagos sa sobrang dami ng mga yon. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Si Vancouver nagagalit na. Pero nyo sa dami ng security niya, palibutan lang yan mga kababayan. Kahit kanyon, di natatagos dyan. Diba? Sige tuloy. hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippines. Ako, pinaalala mo pa. Yung itatapon, yung hukayin daw yung bangkay, mga kababayan. Hukayin yung bangkay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pinaalala. Tapos itatapon pa sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, mga kababayan, aamin na ako ha. Itataas ko yung bangko ko kahit konti lang. Kung pagsasalita lang, talong-talo ko to. Kung pag-iisip lang ng mga sasabihin, ora mismo, malayong manalo to. Totoo! Ang hina ng utak nito. Di ba mga kababayan? Mahina, siguro yung mga advisor niya, yung mga payo nakakalimutan. O mahina rin yung mga advisor niyan. No? Mahina rin yung mga advisor niyan. Oo. Which was talking about doing it is not actionable. Anak ng pating Sara. Wala na. Hindi mo maluloko ang taong bayan. Hindi mo maluloko yan. Kitang-kita na nila. Ibig mo sabihin, etong mga taga-ibang bansa, loko-loko, para ibalita ka sa mga sinasabi mo.
President Sara Duterte said Saturday that she has contracted an assassin to kill the president, his wife, and the House of Representatives Speaker. Kita mo, ano balita nila? Sinabi mo raw na nangontrata ka ng isang tao na papatay kay Pangulo, First Lady at kay Martin. Yan ang balita sa buong mundo. Hindi ka ba nahihiya? Nakakahiya mga kababayan. Sabi ni Delia Lee, mahina, 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 mahina. Uwe, 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 uwe. Sara, kita mo, balitang balita tayo sa buong mundo. Ang balita, yung katangahan mo. Hindi lang katangahan. Sabi nila, ipapapatay mo si Pangulo, First Lady at Speaker. Nangontrata ka daw ng isang tao na gagawa nun. Putik na yan. Hindi ba't nakakahiya? Kababain, apo o kininana? Maamuan lang ni apong ko lalo. Kababain. Oh, okay. Tuloy. If she herself is killed in a brazen public threat that she warns is not a joke. Kita nyo? Ganyan ho yung mga balita sa buong bansa, sa buong mundo. Si Sara, ipapapatay si Pangulong Bongbong, si First Lady, at si Speaker. Ngayon, tanong ko sa inyo, bilang Pilipino, tanong ko lang to. Proud ba kayo na nagkaroon tayo ng Vice Presidenteng katulad nito? Mga kababayan naman, kung magiging proud kayo na meron tayong Vice Presidenteng katulad nito. Mga kababayan, sabi nila, yung mga Pilipino ba loko-loko? Kasi nakaboto sila ng isang ganito. O kaya nga, balikan ko yung sinasabi ng mga tropang nakausap ko. Alam nyo naman ang tropa ko sa halo-halo. May DDS, Pinklawan, at solid Marcos loyalist. Tandaan nyo, walang masamang tinapay sa akin. Alam nyo, usap-usapan, nahihiya na sila. Yung mga ibang karamihan na kilalang mga DDS na ipagtanggol siya. Tandaan nyo, ang kanilang excuse, hindi naman kami kay Sara. Sumusuporta kami kay Digong. So karamihan ng mga DDS, si Digong lang ang gusto at hindi ito. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.